Konnichiwa, Chana desu. Welcome to another episode of my Japan Diaries. Today is April 27, 2024, Tuesday, 1 month ago. Ito na nga yung second day ng aking Osaka trip with my sister Ate Niknik and our friend Yesa. Kung sa Pinas ay merong Rexona, dito naman ay merong Rexena. By the way, kapag pala katapusan ng April hanggang first week ng May, ay meron tayong tinatawag dito sa Japan na Golden Week, na kung saan karamihan nga dito sa Japan ay merong long vacation na inaabot ng 1 linggo mahigit. Kaya matagal-tagal yung bakasyon ko neto. Sina Ate Niknik at si Yesa naman, since sila ay sa service industry, sa hotel sila nagtatrabaho, wala sila nung ganun. Nag-leave lang nga talaga sila sa trabaho para imit ako dito sa Osaka. Talagang pare-pares pa sila ng damit at ako lang yung naiiba neto. Hindi daw naman sila nag-usap-usap, mapera dito sa magjowa na ito. So, for today's itinerary, this morning ay pupunta tayo dito sa sikat na pinupuntahan talaga lagi ng mga turista ay itong Osaka Castle. Medyo malayo-layo pa nga kami, manghang-mangha na nga ako kasi sa sobrang laki ng lugar na to. At nung malapit na nga kami sa entrance, lalo ko namangha kasi kitang-kita na talaga yung mga gold details dun sa castle. At sabi nga sa loob ng castle, ang interior din ay madaming mga gold. Gusto sana namin pumasok sa loob pero pinagpaliban na namin kasi nga sobrang dami ng tao. Ang goal nga namin ay at least makapag-picture dito sa labas. At tingnan nyo naman tong tripod ni ate, mas matangkad pa sa kanya at lalong mas matangkad kay Yesa. Hirap na hirap nga din kami makatsyempo ng pwesto dito kasi nga ang dami talaga nagpipicture dito sa may part na to. At alam nyo ba, napakadaming Pinoy dito. Kala ko nga nasa Pinas na ako. Char. Mukhang malabo nga kaming makatiming dun sa pwesto na yun. Kaya naisip namin na dito na lang kami sa upuan mag-picture-picture. Pwede rin naman. Alam nyo ba, 450 years ago na daw nung itinayo itong castle na ito. At isa nga ito sa pinakasikat na landmark dito sa Osaka. May ilang beses na nga daw itong nasira at nirebuilt but still napakaganda pa rin niya. At meron din pala ditong isang spot na napakaganda ding mag-picture. Mga around 10:30, umalis na nga kami at pumunta na sa aming next stop. Kagarangan ng waiting chair din parang magdadrive. And ito pala si Kuya Tantan, ang boyfriend ni Ate Niknik. Galing pa siyang Tochigi. Ay, hindi pala. Ibaraki pala. Parehas nga kami yung bumiyahe pa talaga ng napakalayo para pumunta dito sa Osaka. Sa mga nagtatanong kung paano pala kami nakapunta ng Japan, kami ni Ate ay nagsimula as trainee visa. Ganun din si Kuya Tantan at si Yesa. Marami ng mga Japanese language school na may kapartner na agencies na nagpapadala ng mga Pinoy dito sa Japan para maging technical intern. At kapag nga pinagpatuloy nyo yun, eventually magiging specified skilled working visa din kayo dito sa Japan. In terms naman sa lugar kung saan kayo madedeploy dito sa Japan ay hindi kayo makakapili. Or depende pala kung binigyan kayo ng choices. But in our case, kami ang sineselect ng mga company, Japanese companies. Tapos, syempre kami go na agad. Anyway, nandito na pala kami sa Namba Yasaka Shrine. Itong malaking lion's mouth ay pinaniniwalaan na sinuswalo ang mga evil spirit at nagbibigay daw ng good luck. Especially daw yung mga nagwi-wish na gumaling sa school at sa business matters. Kaya during exam, madaming mga pumupunta dito para magdasal. So, ayun na nga, kapag nakakakita ko ng mga ganitong souvenir, tinatry ko talaga makakuha. Katulad nitong pindutan sa bus, yung kapag papara, kaya yung pipindutin mo. Pero yung yellow yung gusto ko, kaso yung white yung bumaba Next naman in our itinerary is Umeda Sky. Syempre, nandito na din naman kami sa Osaka, gusto na din namin puntahan. Shout out sa iyo, Yesa girl! Diba sabi ko, Umeda Sky nga yung pupuntahan namin, pero hindi na siya natuloy. Kasi merong magjowang nagtatalo. Hindi ko sasabihin kung sino. Masaya pa kami nung mga panahon na to, nagpapapicture pa ako para may remembrance nga ng Umeda. After nito ay nagkahiwalay na nga po kami kasi meron pong nagwo-walk out. So ang naiwan ay ako at si Yesa na lang. Napagdesisyon na namin na pumunta na nga lang dito sa Hep 5. Sabi ko nga sumakay na lang kami dito sa Ferris wheel. Pero alam niyo ba, maya-maya, yung nagtatalo na magjowa, sumunod din naman. Di na nga lang kami natuloy sa Umeda Sky pero dito na lang sa Hep 5. Muntik na talaga kami magka-uwian pero sabi ko minsan na nga lang ako dito sa Osaka kaya i-push na natin kung anong nandyan. Since lahat naman sa akin dito ay first time, kasi nga first time ko dito sa Osaka, okay lang kahit di na kami nakapunta ng Umeda Sky. May kasama nga lang kaming tinutoyo. Ate ko po yan. Pero buti na lang ito si Kuya Tantan hindi sumuko at nilambing-lambing lang to si ate. Nagkabati din naman sila sa huli. At kung i-check nyo nga yung account ni Ate Nikki Diaries, makikita nyo doon na may nag-viral silang video. Sa sobrang enjoy nga namin ni Yesa sa chikahan habang naglalakad, dire-diretso siya sa basement. Tawang-tawa kami dito. Sumasakit na talaga yung tiyan ko, kakatawa. Buntis pa naman ako. Since hindi na nga kami natuloy doon sa Umeda Sky at di na kami lumayo, napaaga-aga ang aming pag-uwi. Bago kami umuwi, may nagpatulong pa sa aming senior na Japanese, nagpapaturo kung nasan yung kanyang hotel. Syempre, tinulungan namin sa abot ng aming Nihongo. Siguro mga around 4 to 5 p.m. nasa Airbnb na nga namin kami at nagpahinga. Sakto naman na isa sa pinakasikat na vlogger dito sa Japan ang imimit natin later at makakausap for the first time. So, abangan sa part 4. Diyan